balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalitang makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalitang makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa Isang magandang hapon po mga kabalen at welcome ho sa isang edisyon ng CLTV 36 Newsstream upang talakayin po itong mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Kabilang ho dyan, ito hong good news sa ating mga kababayan. Dahil isang magandang balita yung nakikita natin na patuloy na pag-ulsad ng konstruksyon o yung pagsasagawa ho nitong release ng tren. Itong North-South Commuter Railway o yung portion ng Malolos-Clark Commuter Railway na bahagi po. Alam natin, isang national big ticket project na layon hong mapabilis yung connectivity, yung transportation mula ho dito sa lalawigang Pampanga hanggang sa Calamba, Laguna, yung buong proyekto na yan. At yung isang phase niyan ay ito nga ginagawa, nakikita na ho natin kung kayo'y magagawi dyan sa Clark at mapunta kayo dun sa likod ng mall, makikita ninyo doon sa may CMAR, yung mga release ng tren, ganyan din ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Patuloy ho yung construction nitong railway at dahil po dyan, meron din hong mga, of course, adjustment na kailangan gawin dito ho sa ating traffic situation upang bigyang daan ito pong road construction. At upang pag-usapan ho yung adjustment sa traffic situation sa syudad ng San Fernando, makakasama ho natin sa ating programa ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Wala pong iba kundi si Ginoong Louie Clemente. Isang magandang hapon, Kuyang Louie Clemente, at maraming salamat sa iyong oras at pagpapaunlak dito sa imbitasyon. Yes, magandang araw po, Sir Justin, at magandang araw po sa lahat ng ating pong mga sumusubaybay po sa inyo pong programa. Sir Louie, pag-usapan natin itong pagsasara nitong outermost lane. Nai-anunsyo natin hanggang March 14. Nagsimula ito noong February 28. So far, kumusta po yung impact dito dun sa ating traffic flow? Yes po, actually po yung ginagawa ho ng ating aksyon na ngayon, which is the contractor po ng ating NSCR, dyan po sa may St. Jude traffic light area, ay isa pong extra dose bridge po yan. At yun nga po, sila po ay nakipag-coordinate sa atin na kinakailangan na ma-extend ng kaunti yung kanilang working space. Na kung saan naman po ay maapektuhan ho yung ginawa ho nating zipper lane dyan, Sir Justin, going north. Kung ating pong makikita yung ating diagram. So yun po ay kumbaga nabawasan po yung lane natin na papunta ng norte. Kaya medyo nagkakaroon tayo ng pakonti-konting build-up dahil nga po nabawasan po yung capacity ng isang lane going north. Pero meron naman po tayong mga traffic enforcers dyan at in as much as we can, naka-utilize pa rin naman po yung tinatawag nating zipper lane. Medyo nawalan po yung audio nyo, Sir Justin. Ayan, nakamute pala. Ayan. Thank you, Sir Louie. Ayan. Sir, alam natin crucial itong zipper lane na inyong binabanggit dahil daanan ho ito ng mga, yung portion na yun, yung middle lane, dyan sa may St. Jude Junction, daanan ng mga truck na papunta ng Lazatin Boulevard. So, meron ho bang adjustment naman when it comes dun sa ruta ng mga malalaking truck, mga malalaking bus at dun sa oras, probably, nung kanila pong biyahe? Yun pong as far as the route is concerned po, wala naman ho tayong talagang binago. Ang naging epekto lang ho ng work activity is yun nga po yung capacity ng kabuwang lane. Nabawasan ho tayo ng konti specifically going po ng north. Yung pong mga truck natin since
wala naman pong ibang madadaanan yan if they are bound to, let's say, Subic, Lubao, Bataan, and other nearby towns. Dahil nga po nakasarado yung ating mga flyover para sa kanila, yan pa rin po yung ginagamit nila as alternate route papunta po sa mga nabanggit na area. So ang ginagawa na lang ho namin, Sir Justin, traffic management, ayaw naman ho namin makompromiso talaga, fully compromised yung ating zipper lane. Kung kaya as of this time, nagagamit pa rin naman po. Kaya lang, kinakailangan ho talaga merong enforcer na nagbabantay dahil medyo concerned din po natin yung baka magkaroon ng gitgitan, lalong-lalo na po pagka nakago na rin ho yung nanggagaling ng Lazatin Boulevard. Oo. Sir Louie, sa usapin ho ng safety, alam natin na tulay yung gagawin at tatawid ito ng highway. So, ito, pa-flash natin. Kumusta ho yung koordinasyon ninyo dun sa mga kontraktor? Of course, dun sa pagpapanatili din ng safety ng mga motorista, mga passerby dyan sa area po. Yes, in terms of the assurance when it comes to safety ng ating publiko, lalong-lalo na ho yung ating mga motorista, ano naman po, kumbaga sa medyo mataas po yung consciousness ng ating contractor dito. Lagi po silang nagko-coordinate sa amin at kung gagalaw po sila at mangangailangan ng espasyo, duly coordinated po sa amin at agad-agad silang nagko-coordinate sa amin regarding po sa mga pending na nagagawin nila. Just for example, ito pong ginawa nilang ito ay way back 2 weeks ago ay sumulat na po sila kung kaya't napagandaan naman po namin yung ginagawa nilang pagbawas po sa capacity ng ating outermost lane going north. So far naman po dahil yun nga po, nagdagdag tayo ng tao, during rush hour lang po talaga nito yung medyo challenging on our part dahil yung dating biliso ng pagde-devolume sa lugar na yan medyo makokompromiso nga po dahil nabawasan ho tayo ng capacity. Opo. Sir, maliban ho dito, alam natin may mga iba pang section yung Riles, itong railway, bahagi po ng syudad ng San Fernando. Ano ho yung mga posible pa soon binabantayan ninyo, inihahanda ninyo yung social preparation, of course, very important din pagdating sa traffic. Ano ho yung mga area na ito, sir? Yun nga po, sa ngayon, Sir Justin, nakatutok ho tayo dito sa Extra Dose Bridge na to. And of course, yung pong ginagawa ho ng NGCP, on the other side naman po, yung pong pagre-relocate po nila ng kanilang mga tower. At as of this time, sila po ay nag-erect na po sila. Meron pong erection dyan ng pole para ma-relocate naman po sila. Again, this is also duly coordinated with our office and likewise po yung sa Acciona. So sa ibang bahagi naman po ng project, sa kasalukuyan po talaga ang medyo may impact pa lang po sa traffic ay itong sa may St. Jude area. Ito pong sa may Jose Abad Santos Avenue, hindi pa naman, wala pa naman pong work activity dyan. Pero of course, as a proactive measure, meron na po tayo coordinative meetings na ginagawa po dyan once na mag-start po sila mag-mobilize. Sir Justin, ito pong extra dose bridge na suspension bridge na ginagawa, yan po ay matatapos base sa schedule ng contractor ay hopefully po hanggang next year yata, October. So ibig sabihin, Sir Louie, pagdating ng October next year, makikita natin itong ganitong klaseng tulay dyan sa area ng St. Jude. Tama ho ba? That's the objective po, Sir Justin. Wag lang ho sana magkaroon ng delay because of the weather. Sir, of course, involved kayo dun sa mga usapin dito sa proyektong to bilang bahagi kayo ng local implementation counterpart sa LGU. Ano ho yung mga sinasabi nila o yung pangako nila na magiging magpapagaan sa mga motorista, sa commuter, oras na matapos itong railway na to, sir? Of course, sigurado po, meron naman po silang ginawang traffic impact analysis dyan. At definitely po, on our part, bagamat hindi pa po namin nakikita yung traffic impact analysis dyan. Pero as an observation po, syempre kung yan po ay under na at magkakaroon ng connectivity sa ating po mga major stations dito, 101% po, Sir Justin, sigurado po kami na makakatulong po ito sa traffic at mababawasan po, hopefully,
Siyempre kasama ho kasi dito yung behavior ng tao at saka ho yung kultura na kung saan pag nagpunta ka ng Metro Manila gusto talagang nakasasakyan. That's the challenge po kung paano magiging conducive, attractive ito pong ating NCR upang sa ganun ay mahikayat po natin ang a large number of our motoring public mag-trend na lang po papunta ng Metro Manila. Sir, sulitin ko yung pagkakataon. Alam natin ngayong Maleldo, hindi pong Maleldo, ngayong mahal na araw, ay maraming mga dadagsan na naman ng mga deboto, namamanata, as well as mga turista na gustong masaksihan po yung ating mga Lenten rites and activities dito sa syudad. Kumusta ho yung preparasyon ng Siposco when it comes to the yun pong traffic management and security para ho sa ating Maleldo 2026? Yes po. Last week po, nag-start na ho tayo ng preparation. Nagkaroon po kami ng general inspection of prac sa aking po mga tao. At isa ho yan sa amin pong pinaghahandaan yung pong ating celebration ho ng Maleldo. But since City of San Fernando, Sir Justin, marami pong involved dyan when it comes to preparation, naka-activate na rin po yung incident management team natin dyan as headed by our IC na si Sir Raymond. So meron na po kaming response coordinating meeting na ginawa. Magiging sunod-sunod na po yung meeting niyan as part of the preparation dahil nga po tatlong sites po yung binabantayan natin dito sa may San Juan, Santa Lucia at saka po sa may San Pedro. So rest assured naman po yung ating publiko, yung ating bibisita, lagi pong naka-prepare po ang pamahalaang lokal ng San Fernando. Lalong-lalo na this is a annual event po. So alam naman ho namin ang gagawin dito, magdadagdag na lang ho ng tao as the need arises po. Sir, makikibalita ako dun sa area ng Telabastagan nung last time na napag-usapan natin. Madilim at maraming mga road crash incident. In fact, nitong Friday night, kung di ako nagkakamali, o Saturday night, meron akong nadaanan SUV at motorsiklo involved dun sa road crash incident going north. Kumusta ho yung mga efforts ng LGU as well as the national government to illuminate yung ating area doon po sa Telabastagan? Opo. In terms of illumination po, marami na ho yung mga nakumpuni po doon sa mga naibigay ho naming bilang po ng mga street lights or illumination po dito sa ating MacArthur Highway. Ongoing pa rin naman po ang ating City Engineering Office. Pero kasi Sir Justin, meron ho talaga tayong challenge dyan, lalong-lalo na po. Ito pong portion na starting from Baliti, papunta ho dito sa may boundary po natin, sa may Angeles, na talagang medyo nagiging concern din po natin yung mga shades po ng ating po mga puno dyan. Malaki rin po kasi ang epekto nito upang mabawas po talaga yung capacity po ng ating mga ilaw. But then again, we are just, kumbaga po, kino-compromise na lang natin yung engineering intervention at saka po yung sa environment natin. So yun po, tama po kayo, nagkaroon na tayo ng isang insidente dyan kung saan involved nga po yung mga nasabing mga sasakyan. Meron na kaming ginagawang pag-aaral nito, Sir Justin, kung sakasakali. At kung mapagbigyan ho ng sapat na pondo ay magawa ho namin ang isang project po na gusto ho namin may sakatuparan within the City of San Fernando. Regarding po yan, sa mga aksidente na nangyayari po. Hindi lamang po sa MacArthur Highway, sa lahat po ng major thoroughfares po natin. Opo. Sir, anong project ito? Medyo na-curious ako . Anong proyekto ho itong naiisip nating ilunsad? Yun nga po, kami po ay nasa initial stage po kami ng pagpaplano na kung pwede makapag-conduct po ng consultancy with regards sa yung tinatawag ho nilang road safety audit po. Para po talagang malaman ho namin yung mga black spots dito sa ating mga lansangan. That way, Sir Justin, pag nakapag-identify ho tayo, kasama na ho dyan yung recommendation sa mga infrastructure na dapat gawin po. Doon sa mga ma-identify po talagang black spots at saka po mahihiwalay po natin, we could separate po yung talagang nangangailangan ng engineering intervention at saka naman po yung behavioral change. Opo, sir, panghuli na lamang kaugnay nitong ating
road closure at yung of course yung traffic situation sa buong Ciudad San Fernando. Paalala ho natin sa ating mga kababayan and baka merong mga rerouting o may mga ibang pwedeng daanan, alternatibong ruta na pwede hong daanan ng mga motorista habang nangyayari itong mga development na ito sa ating pong syudad. Yes, with regards po dito sa project natin or yung ating pong binabatayan na proyekto sa may St. Jude, of course, yung pong ating mga motorista papunta ng Angeles, especially during rush hour, pwede rin naman nung gamitin na lang po yung sa may Bulacan del Carmen o kaya naman po ay mag-NLEX na lang po kung talagang nagmamadali po. Pero of course, since yan po ay major thoroughfare po, isa po sa dalawang major thoroughfares po ng city, yung rerouting po talaga nito, yun lang ang option natin. Ngayon, yun naman pong talagang pupunta naman po ng Angeles via MacArthur, kung matiyempo po na rush hour, dagdagan na lamang po ang pasensya dahil nga po meron pong traffic disruption na mangyayari dahil nga po sa activity. Ang paalala ko rin po, Sir Justin, dahil ito pong kahabaan naman ng ating JASAT, meron po tayong nilagay na mga bollard dyan bilang isang pilot project natin. Tinitingnan natin kung magiging effective yung magiging traffic flow niya. Ang habilin na namin sa mga motorista, lalong-lalo na ho, yung mga nakamotor, ay wag naman sana nilang tinatanggal sa pwesto yung mga bollards na aming ginagamit. Dito po sa may kahabaan po ng Jose Abad Santos Avenue, papunta na po dyan sa may Magliman, Bacolor boundary. Meron ba kayong nahuli na, sir, na nagtatanggal ng mga bollards? Actually, meron na ho tayong nahuli, sila naman yung pinapakiusapan noon natin. Yun naman pong iba ay talagang tinatanggal yung mga cone natin upang makalusot. So yun po, yung pong mga nahuli, meron pong mga natikita, yun naman pong iba ay napagsabihan na lang dahil nga po yun naman po ay para sa safety naman po nila. Okay. Kailangan talaga iba yung pag-iingat sa kalsada at gaya ng ating laging binabanggit din tungkulin ng lahat ng gumagamit ng kalsada, gobyerno, road user, motorista, yung pagpapanatili ng kaingatan. Maraming salamat Sir Louie Clemente sa update at sa oras na inyong ibinigay sa amin. Makikibalita kami sa mga darating pang panahon kaugnay nitong development dito sa portion ng St. Jude Junction dyan sa may Ciudad San Fernando. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po, Sir Justin. Yan ho mga kabalen, si Ginoong Louie Clemente at kanya ngang nabanggit itong usapin ng pagpapasara doon sa pansamantalang pagpapasara nito pong outermost lane ng MacArthur Highway, yung northbound portion. If you are going to Angeles City, kita pong Tulid Jomafer, babanggitin ko lang, yung meron doon, di ba, yung continuous traffic flow. Kasi nga, maraming mga truck na nagle-left turn towards Lazatin Boulevard. So, continuous po yung traffic flow. Ayon ho kay Ginoong Clemente, bagamat partially closed, ay posible pa rin magamit. Of course, with the assistance nito pong mga personnel ng CPOSCO. Yan ho mga kabalen ang latest kaugnay nitong balita dyan sa may syudad ng San Fernando. Ito hong pagsasara ng outermost lane ng MacArthur Highway sa bahagi ng St. Jude Junction dyan po sa MacArthur Highway northbound section bilang pagbibigay daan doon sa paglalagay nito pong tinatawag na tulay o yung yung exact term, yun pong substructure o yung tinatawag nilang extra dose bridge na ilalagay diyan ho sa may nasabing bahagi ng MacArthur Highway na siya naman pong of course ay alam ho natin mga kabalen, portion ho ito nung ginagawang Malolos Clark Railway Project. So ito pinakita ko yung schedule, ulitin ko lamang, Feb 28 nagsimula, tatagal po hanggang March 14, 2026 yung closure dyan sa area ng St. Jude Junction, MacArthur Highway northbound, yung outer lane, yung outermost lane. And ito ho ito yung diagram na pinakita. So ito ho yung apektadong portion. Ayan. So pinapayuhan po yung mga motorista pwedeng gumamit ng alternatibong ruta kagaya na lamang ng Del Carmen, Bulacan Road, o pwede rin mag-North Luzon Expressway o di kaya naman Mega Dike. Kabilang ho yan sa mga alternatibong ruta na po pwedeng daanan. Keep the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin, di sa neto makibalik.
Kabalayan, magpapaalam na po si Justin Dizon. Yan po ang special na edisyon ng news stream kung saan nakausap po natin si Ginoong Louie Clemente ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando. Kaugnay ho nitong sitwasyon ng trapiko sa kabisera ng Pampanga. Totoo ang magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Para ho sa karagdagang update, maaaring i-follow itong ating social media pages at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa ngalan ho ng buong puwersa ng CLTV36 News and Current Affairs, at para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, Justin Dizon po, maraming salamat.